Yung buhok ko, shiny pa rin, no? Kahit wala akong ligo. May mga sisiw dyan. Kakapisa lang ng, ayan, no? Kita niyo. Hi, good afternoon, Ma'am Filomena Sakay. Lord Elisa Tabwada. Hello, Ate Cha. Kumusta ka na? Winnie Sarmiento, hello po. Cecilia Cabarles. Yes, Day. Mabuhay ang mga buhay. Vivian Mangrena. Hello, Ate Cha. Welcome live. Yes, Day. Anyway, yun nga. May mga pagkakataon na talagang kailangan kong magpahinga. Kailangan kong hihiga lang dahil sa mga, alam nyo na, ang buhay natin ay weather lang. Ni Iimbong, hello po. Lourdes Dakpano. Josephine Session Alfaro at good afternoon. Good afternoon. Rini de Galicia, Merry Christmas Day. Imelda Pagalaran, Merry Christmas at atsa. Ang ganda kahit walang ligo. Kakauwi lang ng bisita ko. May bisita ako yung nagbabantay ng anak niya 9 years ago. Si Ma'am Ga, yung yung business partner ko dai sa training center. And pumunta sila dito kasi binisita ako and for for Christmas. Kasi yun nga. Dito lang ako for Christmas kasi dahil sa nangyayari sa likod ko dai na bigla na lang siyang sumakit. Hindi ko alam kung bakit. So ayun. At yan. Lavan. Alam Michelle Coleman from California. Thank you sa 100 stars. Maraming salamat sa 100 stars. Janet Tibal, Merry Christmas. Ma'am May Villarreal Kima, hello po. Nandito na yung mother ko dai. Nangahoy in town. Mga matitigas kasi yung mga ulo nila eh. Sabi ko, bakit pa kayo magkahoy? Na meron namang shilin. Alada, yung dalawang mother ko dai. Gusto talaga nilang magkahoy. Ayan, no? Pinahirapan nila yung sarili nila. Anyway, gano'n naman talaga ang matatanda sa bukid ay gusto talaga nila na hindi mapakali. Kailangan nilang gumalaw ng gumalaw, ganun. Pero sabi ko, huwag niyong pilitin yung mga sarili ninyo. Kasi talagang mahirap. Mga matatanda na kayo. So matatanda na kayo pero ako yung tawag doon. Ako yung mas weak sa kanila. Ako yung mas weak sa kanila. Sila yung sobrang napaka-strong nila. Kaya sabi ko, basta andito lang ako. Ang dami nila nakuhang kahoy. Na-miss ko live mga teacher, sobrang miss. Vivian Magrena. Yes, day. Kailangan ko kasing magpahinga. Risa Garcia, nagpakulay ba kayo ng buhok? Hindi po ako nagpakulay ng buhok, Ma'am Riza Garcia. Dahil ito sa sakit ko dahil na cancer. Yet lebets, exercise nila yan Ate Cha. Boring din kasi pag wala silang magawa. Yes, tayo sa bagay, kailangan, hindi tawag doon. Exercise din siguro nila. Kasi dito naman talaga, dito sa namin, sa probinsya namin, talagang ganun lang ang buhay day. At saka gusto nila na magluto sa kahoy kasi nga si Mama Dilina ay matakot siya na magluto sa silin. Hindi niya is Mama Dilina lakadagko gud ana imong dama dili na bugat kaluoy pod ninyo eh. So ayan nanguha sila ng panggatong day ang dalawa kong mother. So ayan ang so mga matagal yang maubos.
So, ang dami nilang kuha, oh. Dito kasi ang daming, ang daming panggatong. Oo, ayan. Asam to sila nanguha, makatong... Unsa, mga buhi lang kuhaon? Kung sa pikas ba, dire pa to sila manguha, no? Dito ba? Kadaghang tao dito, di sila mga tapulan. Ang dami nilang kuwang panggatong. Maria Tenny Tanalgo, hello po. Tata Gialon sa Salutorio. Merry Christmas. Merry Christmas. Ginilin Trinidad, hello po. Flower Valdez from Quezon City. Chamsi Tubes. Hello, siya okay naman pakiramdam mo. Yes, day Chamsi Tubes. Hindi ako mag-live, day, pag hindi okay yung pakiramdam ko. So ngayon, medyo kailangan kong mag-live kasi para ma-update na rin kayo. Delarmentive, very peaceful ang lugar niyo. Yes, doy, very peaceful yung lugar namin. Actually, kung hindi lang ako nagkaganito, nasa bukid na ako ngayon, day. Kasi sobrang miss ko yung bukid. As in. Kung totoosin, pwede naman akong pumunta doon. Oo, kasi medyo kaya naman ang katawan ko. Pero hindi ko pipilitin yung katawan ko kasi kung anong mangyari sa akin doon, hindi ako lang din yung mahihirapan. Kaya mas mabuti na iwas muna ako sa mga malalayong lugar. Lalo na po yung kalsada na hindi maganda. Kasi nga, alam nyo na talagang kailangan ko muna ngayong mag-nelay-nelay sa ating buhay. Jocelyn Cruz, Ate Cha, nag-worry po kami nung wala po kayo live. Ate Cha, dumating na si brother mo. Yes, dahil Jocelyn Cruz. Dumating na po yung brother ko. Dumating na po yung brother ko from South Korea. And then, yun. Siya muna yung ginawa ko ngayong yung running errands dito. Pabili ng ganon, pabili ng ganyan. Bago siya, babalik siya sa South Korea mga next week. Bago mag New Year. Kasi yung bakasyon niya dito mga 1 week lang. 1 week lang po yung bakasyon niya. Tapos, uuwi na siya. Uuwi. Matatapos na yung kontrata niya by July next year. So, ayaw niya mag-abroad kasi mahirap yung mag-abroad. Sabi ko, sa bukid lang tayo. Kasi ang bukid natin malaki. At marami tayong mapapakinabangan dun. So mas mabuti sa panahon ngayon na nasubukan na natin magpunta sa ibang bansa. Same lang din naman pag nasa ibang bansa ka or nasa Pilipinas ka. Ang labanan lang sa Pilipinas, kailangan mo magiging masipag. So, ako, pinrepair ko na yung ko, sabi ko, ang bukid, pinuno ko na ng mga tanim para mapakinabangan in the future. Kaya nakadepende sa inyo yun kung paano ninyo i-cultivate ang lupa. Ayan. Palaging may ambulansya na dumaan dito. So yun.
So, Merry Christmas sa inyong lahat. And, for me, ang magiging kompleto yung Christmas mo pag buhay ka pa. Hi, Davey by Sarah Torres. Kumusta? Merry Christmas. Stay healthy always. Nanti Dumlojan Teles. Regina Rizaba. Merry Christmas. Luwina, ate Cha, ipa-check up mo lungs mo or ang ubo mo. Next year na siguro, Day. Magpa-check up ako next year. Kasama na lahat. General check up. PET scan. Ayan yung mother ko. Mother Dilina ko. Nagsibak ng panggatong. Ang dami kasing panggatong dito eh. Sayang. Ang daming kahoy dito, Day. Malapit sa amin. Kasi nga, yung mga tao dito tamad manguha ng panggatong. 'Di ba? So, malaki din ang malaki din ang masisave kung panggatong ang gagamitin mo. Pero sinabihan ko na yung mga dalawa kong mother na huwag niyong pahirapan yung sarili ninyo. Kasi nga, hindi ko naman kayo hindi ko naman kayo finors na ganun yung gagamitin natin pagluto. Kasi meron naman tayong shilane. Pero alam nyo naman, basta tubong bukid, basta sanay sa bukid, ay talagang gustuhin talaga nila na magsibak ng panggatong. Sibak ng panggatong. Kaya yun. Pag may time sila, sibak ng panggatong. Chamsi Tubs, kahit simple lang ang ating Christmas at New Year, ang gusto natin ang healthy. Correct day. Tama day, Chamsi Tubs. Kahit wala tayong handa. Kahit wala tayong handa sa New Year at saka Christmas. Ang importante, healthy tayong lahat. Ang pinaka-importante, buhay na buhay tayo, day. Kaya, ang gusto kong ipahanda sa kanila, sa dalawa kong mother, on Christmas Eve, is yung nakasanayan namin dati na lulutuin ko pag Christmas. So, ano yung nakasanayan ko dati na lulutuin ko talaga? Nung nasa bukid pa ako, yung I was grade 1 until grade 4. Magpabili ako sa father ko ng harina at gagawin ko yung shakoy. Ano yun sa Tagalog ang shakoy? Pilipit. Sabi ng inay, pilipit. So ayun, yun yung gusto kong ipaluto sa kanila on Christmas Eve. Pilipit sa Tagalog. Sa Bisaya, shakoy. Rosario Caryaso Bucawilo po. So sa Ebs Monday, hello. Len Pasla, pilo po. Eliza Pipanya, Merry Christmas. Dahil Eliza Pipanya, Merry Christmas to you. Merry Christmas sa inyong lahat. Muna Asbud from Oman, Felisa Tuban, Merry Christmas. Josie Apasyo Dikit. Ingat lang ate Cha kahit wala masyadong handa. Basta healthy tayo. Correct day, Josie Apasyo Dikit. Para sa akin, hindi naman importante yung handa. Ang importante sa atin, yung ating kalusugan. Yan yung pinaka-importante. At next year, ay nakaschedule na ako for general check-up. Ay magpapapet scan ako next year. Ipapacheck ko yung aking buong katawan kung ano na nangyari. From my heart, from my lungs. Yung ano na ang estado ng bukol sa aking dibdib, malapit sa aking heart. And then lahat-lahat ipa-check ko sa pamamagitan ng PET scan. Medyo mahal yung PET scan, pero sabi ng doktor ko, that is the only way para malaman kung
ano na ang estado ng aking kalusugan. Ganun dahil. So yun yung activity ko next year. So sa ngayon ay talagang relax muna kasi next year ay nandun naman ako sa city. Kasi nga yung doctor, yung oncologist ko kasi bago ako i-PET scan ay kailangan mo na akong ipa-IV for 3 days. So ibig sabihin, on the day of my PET scan, schedule mo na ako for IV infusion. So yung katawan ko ay lalagyan ng dextrose para protection sa aking liver. Liver ba? Liver, kidney, and everything. So, ganun ka proactive yung aking doktor. Kasi nga, pag i-PET scan ka kasi, ay lalagyan ka ng dye. So, para makita yung if the cancer is still there sa katawan mo, i-injikan ka ng dye. So, yung dye na yon, yan yung makikita if merong cancer sa katawan mo na makikita sa PET scan sa pamamagitan ng dye ay parang meron siyang iilawan niya. So yung dye na yon ay tawag doon, delikado yon sa ating kalusugan at makakasira yon ng parte ng ating katawan. Kaya may mga ibang doktor, yung mga doktor na naturopathy, mga doktor ba na natural doktor na ayaw nilang magpa-PET scan kasi nga yung mga ginagamit na dye ay makakasira talaga yun. Pero kailangan at wala tayong magagawa kasi yung science na yan, kasi alam ko na produkto yan ng science. So syempre, produkto yan ng science, pinag-aralan niya ng mga dalubhasa, no? At syempre, yung mga dalubhasa na yan, may blessing yan galing sa Panginoon. So, alam ko na hati yung mga paniniwala ng tao when it comes to pag-deal sa cancer. Kasi yung iba, gusto nila na matreat yung cancer sa pamamagitan. Ay, tama dahil Glinda, contrast pala. Tawag dun. Glinda's vlog. Contrast. Injikan ka ng dye. Tama dahil. So, hati or iba-iba ang paraan kung paano natin gagamutin ang cancer. So, may mga iba na naniniwala sa natural na paraan. Tapos, syempre, may yung sa science base. So, hindi ko alam if talagang which is the most effective way. Pero ako kasi, nasimulan ko na sa science. So, dito na tayo sa science. Diba? At yun yung aking schedule next year for my sexy body by ye. So yun. At saka alam niyo na siguro yung yung paniniwala ko sa buhay ko na ganun talaga ang buhay, day. Ang importante na habang buhay tayo, day, habang humihinga pa tayo, ay gagawa tayo ng paraan upang mabigyan pa tayo ng chance to live. Hindi din yung may sakit ka tapos isipin mo na lang palagi na may sakit ka. Ganun. O kahit may ganito ako, nakaano pa rin yung nakaano pa rin yung katawan ko, day. Kahit tamad ako maligo, day, maganda pa rin ako, day. Hindi ko inaamin ko sa sarili ko na kahit tamad ako maligo, pero it is my body and my body is very sexy.
Bidian Mangrena. Sinong kasama mo sa city at pa-check up? Kasama ba mother mo? I will find. Kasi yung mga mother ko, dito lang sila. Jewel Obra. Hala, Jewel Obra. Huy, Jewel Obra. Hindi mo alam dong Jewel Obra anong sakit ko dang? Cancer dong, Jewel Obra. Kaya ikaw dong Jewel Obra, mag-obra ka na. Sa mga hindi alam dyan kung anong sakit ko, cancer. Lumalaban ka habang may hininga. Atapang atao. Rini de Galicia. Of course, Rini de Galicia. Mamaya na tayo hindi lalaban dahil yung nasa loob na tayo ng kavaong. Nasa loob na tayo ng ataol. Teresa Cabel Urbano. Merry Christmas, Ate Cha. Watching you from Kuwait. Kumusta ang Kuwait, day? Ramel, ang science. Ito. Sabi ni Ramil, ang science ay ang natural na paraan. Matagal na yung science na yan. Di pa tinatawag na science yan. Ang science pa talaga, kumbati. Kala Ramil, hindi ko alam yan, Ramil, na ang science pala ang natural na paraan. Basta ang alam ko, ang science, meron siyang 4 division. So, ano yung 4 division ng science? Science and technology sa first year. Sa second year, biology. Sa third year is chemistry. Sa fourth year is physics. Agoy! Ayaw ko talaga ng physics. Kasi bubong-bubo ako sa physics na yan. At lalong ayaw ko ng chemistry. Kasi, ipamemorize lang naman sa'yo ang table of elements. Kaya, science, ayoko ng science. Chamsi Tubes, ang wish ko na lang sa'yo sa Pasko, mawala na ang vocal sa katawan mo. Day Chamsi Tubes. Matagal na yang nawala, day. Kiniklaim ko na yan. Net GCDV Clubs. Tanong lang po, sa anong stage na ang cancer mo, Ate Cha? Day, hindi ko na inalam, day, anong stage. Basta, ang sa akin lang is, ngayon na buhay pa ako, day, kailangan ko pang huminga. Eliza Pipanya, Merry Christmas. Rini de Galicia, ayoko rin mga formula. Yes, Joy, Rini de Galicia, ayoko na mga formula. Square root to the power of 3, X and Y axis. Bubu ako niyan, day. Grace Pantorella, Merry Christmas. Merry Christmas, Ma'am Grace. Evelyn Paselos. Yes, day, science, biya na, day, Evelyn, di ba? Mark Wano, Merry Christmas, Mark Wano. Jewel Obra, cancer nga saan? Jewel Obra. Gusto mong malaman kung anong cancer, Jewel Obra? Sarcoma cancer. It is called, maraming type ng sarcoma. Yung sarcoma na dumapo sa akin is soft tissue sarcoma. It is a rare type of cancer, which is siguro sa mga 100,000, isa ako doon. Sa mga 100,000 people, isa lang ang affected. Kaya yun yung sinasabing rare type of cancer. Kagaya kay Ma'am Amy Louise Daruco, ang aking regular star sender, nag-send siya sa akin ng 500 stars. Ma'am Amy Louise Daruca, thank you for that 500 stars. Thank you. $5 din yan. Thank you, Ma'am Amy Louise Daruca. Merry Christmas po. Judith Rabagu. Ang wish ko ngayong Pasko, matunaw na ang cancer na nasa katawan mo. Deserve mo, Ate Cha, na mabuhay ng matagal. Kasi si Mother, kailangan pa niya. Ma'am Judith Rabagu, thank you. Pero lahat yon ay pinaubaya ko na. Pinaubaya ko na kay Lord. Kasi siya nang naman talaga ang may nakaalam sa lahat.
Pero syempre, kailangan, gagawa din ako ng paraan. Ganon yun, day. Marie Guachi Tamayo. At siya, may prevention na hindi lumala ang cancer. Huwag kang kumain ng bawal. Tama, day. Marie Guachi Tamayo. Wait, ubo muna ako. May Valdez, science is ma-consider na medyo aggressive. Ang treatment, yung sa natural treatment naman, medyo conservative. Ang style, more prayers lang talaga. Correct, day. May Valdez. At saka, pag meron kang karamdaman na ganito, kagaya sa amin na may cancer, huwag kang matakot. Kasi, ganito talaga ang buhay, day. Ganito talaga ang buhay. Oo. Kailangan nating tanggapin na ang buhay natin ay weather lang. Kasi, kagaya sa akin, gaya niyan, na talagang lumalaban kahit saan isa lang. Char. Marites Warren Jola. Hello ate siya, miss ko na si Buka at mga doggies. Kaya day, nakaschedule na sana ako sa bukid. Pero yun nga, biglang sumakit yung likod ko. At ayaw kong pilitin yung sarili ko. Kasi marami pa namang time na makabalik ako sa bukid. So not this time. So ayan. Ang dami na namin panggatong. Pulos ni Uga, ma? Pulos ni Uga? Dili siguro sila musugnod og ingani kagagmay, no? So, ang dami na naming panggatong. Kaya hindi na kami mahihirapan. Kaya yung dalawa kong mother talaga masipag. Masipag sila sa lahat ng larangan. Ready na kami sa Pasko. Ang handa namin sa Pasko is pilipit or shakoy. Ganun lang. At saka gulay. Utan Bisaya. At namuwak na ma. So after, wala pa kaming 2 months dito. Actually magto 2 months pa lang. Sa December 26. At actually December nagsimula kaming magtanim dito. Or hindi naman ako yung nagtanim, yung dalawang mother ko. Nagsimula silang magtanim mga November. So wala pa itong 2 buwan. Yan, no? Napakinabangan na namin yan lahat. Yung mga tinatanim nilang gulay. 'Di ba? So hindi na kami bumibili ng mga gulay. Kasi, yung mga niluluto nila para sa akin, kasi nga ngayon is lahat ako ay gulay. So yan lahat, dyan na nila kinukuha ang mga gulay na inuulam ko. Di ba? So yung ulam nila, syempre, masarap yung ulam nila, baboy. I provide them with utmost care. Because they are very loving to me. So sabi ko, kainin ninyo ang gusto nyong kainin. Baboy, manok. Basta sa akin, sa ngayon, gulay muna ako, day. So ayan, no?
the gulay is very now and available. Diba? At saka sa darating na mga sa darating na mga panahon ay magiging lahat ng ito sobrang-sobra na yung harvest namin. Syempre ipabenta ko sa kanila para meron din silang sideline, meron silang income, no? Hindi pwede na ipamigay kasi pinaghirapan nila to. So ganun day. Ganun lang ang buhay day. Tapos habang nasa harap ka ng dagat, and then yung bahay mo ay bahay talaga day. Bahay bukid. Meron na namang wow. So maraming salamat sa inyong mga advices. Your advices is nakikinig naman ako pero hindi lahat ng advices ninyo ay makakabuti sa akin. Though it really counts pero some of them is not necessary. Okay? Ganoon naman talaga, hindi lahat ng cancer ay talagang masasabin mo na pareho yung effect. Actually, yung post ko na about may cancer na aggressive, may cancer na hindi aggressive, nag-react doon si Teto Cecil. Kilala niyo si Teto Cecil na magaling din yun, ganun na ganun. Magaling siya na low carber. Oo. Sabi niya, there's no such thing daw as aggressive cancer. Pero para sa akin, meron. Kasi may mga cancer talaga na ang bilis mong mamamatay. Kagaya ng marami akong kasama sa Lexmark na namatay sila dahil sa cancer. Meron akong isang kasama sa Lexmark na yung cancer niya ovarian cancer. Na-diagnose siya na may ovarian cancer March, tapos by June ba? Namatay na siya. So ibig sabihin yung cancer niya is aggressive. So depende yan sa type ng cancer mo. So yun. Kaya tawag doon, depende sa'yo kung paano mo i-handle yung cancer na yan. Kasi siguro ako, kasi nga itong cancer ko bumalik na to eh. Matagal ko na itong 8 years ago pa lang. Siguro pag nade-depress ako dati, ay namatay na ako dahil. Siguro if talagang ma-depress ako, matagal na akong namatay. Siguro during that time, hindi pa siguro, it's not yet my time. It's not yet my time. So ngayon na bumalik kasi ito eh. I'm not sure kung bakit bumalik siya or talagang siguro meron akong mga ginagawa siguro na nagpapabalik or meron akong ginawa na nabuhay ulit siya. Kasi sabi nila pag may cancer ka or active yung cancer cells mo, let's say for example, nagka-cancer ka na tapos may treatment kang ginawa tapos nag-cancer free ka. Kabaho ba sigarilyo eh? Nag-cancer free ka na. So, hindi ibig sabihin na cancer free ka na, hindi na babalik yung cancer mo. Matutulog lang daw po yun. Matutulog lang siya sa sistema mo. Pag meron kang nagawa na nagising siya. So yun, so siguro yan yung nangyari sa akin. Anyway, ang importante is ready ka na. Pinrepare mo na yung sarili mo. Kung ano yung mangyayari sa'yo in the coming days, ay talagang wala ng pangamba. Acceptance is the best policy. Acceptance is the key. Kaya, and syempre, para sa akin, kasi alam ko na eh.
na talagang active siya. Active ulit siya. So, ano pang magagawa ko is to accept na meron akong ganun. Kasi pag hindi ko siya in-accept, ay talagang ang kasunod dun is ma-depress ako. So, pag na-depress ako, katulad siya na mahog sigarilyo, oh. Ang bilis ko talagang makaamoy ng sigarilyo. So, yun. So, gano'n naman talaga. Ngayon na may mga social media na marami nang nagpalaganap sa mga marami nang nagpalaganap sa mga treatment, mga ganun ganyan. So, at least, aware tayo. Pero para sa akin, it's not too late to realize. But then again, ang importante ay, kung ano mang mangyari sa akin in the future, alam ko na dahil. Kaya sa ngayon na pwede pa akong vlog muna. Ay, vlog pa more. Ganun talaga ang buhay dahil. At huwag mong isipin na may ganun ka. Siyempre, ang kasunod niyan, if may cancer ka kasi, ang kasunod niyan, mamamatay ka dahil. Pero pag hindi mo pa oras. Kaya, hindi ko pa oras dahil, mag-vlog muna ako. Kaya, vlog pa more. Vlog na this. Pero, if kaya ng katawan ko. Pero pag hindi kaya ng katawan ko, dahil pahinga muna ako. Yun talaga ang buhay. So, yun. Evelyn Paselios, pareha tayo hindi maganda sa kalusugan ang nakaamoy ng... Diyos doy, ang bilis kong makaamoy ng sigarilyo doy. Marisa Tikaing Ampo. Diyos doy, of course, Marisa. Yan talaga ang number one na ano ko doy. Dasal. Kasi tayong lahat dito sa mundo ay talagang lilipas lang. Walang mag-ano sa atin. Hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo mga... Anong tawag doon? Immortal or mortal? Anong tawag doon sa hindi mamamatay? Tayong lahat ay mamamatay. Kaya, huwag tayong matakot. Kasi, ganun talaga ang buhay, day. So, yun. At saka, sino bang mag-akala na babalik ito sa aking buhay? Wala. So yun nga, ang importante ngayon is masaya tayo. And masaya tayo sa ating sitwasyon kasi yun yung dapat. Kasi baka pag hindi tayo masaya ay mas mabilis at mas mapaaga ang pag-say bye-bye. Okay, sige na. Basta kayo, ang masasabi ko lang sa inyo because nanonood kayo sa mga videos ko, nanonood kayo sa mga vlog ko, yung mga advices ninyo na makabubuti sa akin, thank you so much. So at least kayo, hindi naman lahat, konti lang naman kami na may ganitong karamdaman. So kayo na mga healthy, pagpatuloy lang ninyo ang inyong pagiging healthy. Kasi kailangan, lalong-lalo na if you are mga tao, daming tao dahil. So yun lang. Maraming tao kasi Christmas. Yung mga kamag-anak ng mga bahay dyan sa taas ay nagpuntahan. Musakan ako eh. I have to be back in my sweet room.
In my sweet room pa more. Mo di ba aking sweet room? Char. Ang aking arenola. Bow. Nag-green pa rin ang kulay. Wow, di ba? Galing ako dyan. Meron ba kayong ganyan? Char. Sa sinasabi ko na, yung mga advices nyo about low carb ay hindi pa siya applicable sa akin ngayon. Bakit? Kasi siguro, if you are in my shoe, if you are feeling my shoe this time, makarelate kayo. Bakit? It's because the reason why, di ba, 8 months akong walang boses. Dahil, mas lumaki yung bukol ko nung time na yon na nagkikemo ako. So, nung nagkikemo ako, na mas lumaki yung bukol, ay pinastop ng doktor ko ang kemo. Niresitahan niya ako ng gamot. So, ang gamot na niresita niya sa akin, na tinitake ko na ngayon, mag 1 year na, napakalakas. Yung gamot na yon, yun yung rason kung bakit lumiit ang bukol ko. At nagiging ganito din ang mukha ko, day. Mukha na akong lola. So, effect ito sa gamot na yon. Hindi ako pwedeng hindi kakain ng carbs. Kasi talagang manghihina at manghihina ako. Dahil kung hindi ako kakain ng carbs, ay magsusuka ako. Dahil sa gamot, dahil sa lakas ng gamot na iniinom ko. Kaya, maganda yung mga advices ninyo, pero sa sitwasyon ko ngayon, hindi pa applicable sa akin. Kasi nga, siguro, if, let's say for example, kayo yung may sakit, kayo yung may ganitong sakit, tapos, mag-advise kayo na ganun-ganun yung ipagawa ninyo sa akin, syempre, I have to follow my body. Because, I am the one giving, or I am the one bringing up my body. Pero in fairness, maraming salamat sa mga advices ninyo. Pero hindi lahat ng tao, alam ko na may mag-react na naman ng mga ano dyan na ganun, ganyan. So, hindi na lang ako magsabi ng ganun kasi ayoko nang may reaction. Basta, ang sa akin ngayon, enjoy ako sa buhay ko dahil sa gamot na yon na nire-reseta sa akin ng doktor ko ay hiyang ako. Diyan lumiit ang bukol ko. Hindi yon sa mga ayun, ipakain ninyo, ganyan. Though party yan ng mga kinakain natin, pero mas naniniwala ako doon sa binigay na gamot ng doktor ko. Ganun lang yun, day. Pero I am still very thankful because yung mga advices ninyo, yung ano ninyo, mga sinasabi ninyo, iti-take note ko yan. It's because
if given a chance na matapos na yung gamutan ko, which is hindi ganun kadali, kasi alam na natin na talagang hindi natin madaliin ang mga pangyayari. Kasi pag madaliin natin ang mga pangyayari, wala nang thrill yan. There's no thrilling. So, unti-untiin natin. Kasi marami pa namang time, di ba? There's many time na mag-vlog ako. Ganon. So, maraming salamat. At least, meron kayong tawag doon sa sitwasyon ko, meron kayong i-compare ninyo yung mga sa kakilala ninyo. Kasi hindi lang naman ako ang ang nagkukuda. Hindi lang naman ako ang nagbida-bida dito sa social media about sa kalagayan ko na may cancer. 'Di ba? Ang dami. Ang dami po. Anyway, iba-iba. Ang dami ko ding sinusubaybayan na may mga cancer. At wala na sila ngayon. Wala na sila. Kaya, sabi ko, depende din yan sa lakas ng immune system mo. Kagaya niya, naubo ako. So, yun. So, ganun. So, wag na lang din natin sisihin yung mga tao na gumagawa ng paraan para maiwasan or malunasan ang sakit na cancer. Kasi syempre, yung mga taong yun, unang-una, mga dalubhasa sila. Pangalawa, gusto nilang magkaroon ng pera. Kasi, sa mundong ginagalawa natin, powerful ang pera. 'Di ba? Kaya, yung mga company na gumagawa ng chemo drugs, nakakatulong din sila. Kasi, sa dami-dami namang may cancer na ininjika nila ng kanilang produkto, marami namang gumagaling, di ba? So, ganun lang yan. O sige na, eh. Yan lang muna. Pahinga ko muna yung boses ko. At least, nabigyan ko kayo ng live update patungkol sa kalagayan ko. Okay? Thank you everyone. God bless. Ingat. And Merry Christmas. Unsa man ang gigabas ma? Ang sa gigabas?